Kabanata 371. Alam niya na kapag nahuli siya ni Xander, tiyak na gagantihan siya nito gamit ang sarili niyang paraan. Mata sa mata, tama ka, hindi ko kayang patayin ka dito, pero kaya kitang gawing baldado para hindi ka na makapanakit pa ng babae kahit kailan, sagot ni Leon habang tumawa ng malamig. Alam ni Leon na hindi siya pwedeng basta pumatay ng tao sa batas na kanilang kinalalagyan. Kaya hanggat hindi niya pinapatay si Brody, kahit mapilayan ito o maparalisa, kaya niyang bayaran ang magiging epekto. Kaya niya iyon. Ano, nagulat si Brody na para bang tinamaan ng kidlat. Anong ibig mong sabihin? Mas gugustuhin kung mamatay kaysa mawala ng dignidad, sigaw niya sa takot. Pakiusap ko wag mo gawin ito, hindi ko na uulitin ang hihina niyang sabi habang nawawala ang kay-abangan. Hindi kita kaaawaan, sagot ni Leon. Paulit-ulit kitang pinatawad pero hindi ka natuto, kaya bakit pa kita paniniwalaan? Isang walang kwentang basura na tulad mo ay karapat-dapat lang na maging baldado habang buhay. At sa isang iglap tinamaan ni Leon ang pinakasensitibong bahagi ni Brody. Noong una pa lang ay hindi na nakasigaw si Brody at agad siyang nawala ng malay sa sobrang sakit. Galit na sigaw ni Xander dahil si Brody ay mahalaga sa kanya at hindi niya matanggap ang nangyari. Leon, ikaw ang lalaking ito, galit na sabi niya. Ikaw ay isang ulila, paano mo ako malalampasan? Ito ang teritoryo ko at marami akong tauhan, hindi ka mananalo dito, tumawa si Xander ng may kay-abangan. Ngunit biglang natahimik si Leon. Alam niyang kahit malakas siya hindi niya kayang kalabanan ang maraming tauhan, habang kasama niya si Janice. At maaari ring gamitin ni Xander si Janice laban sa kanya. Sa sandaling iyon may narinig silang boses mula sa likod. Mukhang hindi ka na pala lamang Xander. Pumasok si Mason kasama ang kanyang mga tauhan. Ikaw, gulat na sabi ni Xander. Biglang namutla ang mukha niya. Ngayon malinaw na sa kanya kung paano siya natunton ni Leon. Si Mason ang tumulong. Paumanhin kung nahuli ako, Mr. Wolf, sabi ni Mason habang yumuyuko. Hindi ka huli, tama ka sa oras, sagot ni Leon. Dahil sa pagdating ni Mason, nawala na ang lamang ni Xander. Ngayon, sa tulong ni Mason, hindi na kailangang mag-alala si Leon na mapapahamak si Janice kapag naglaban sila ni Xander. Hindi ako makapaniwala sa kay-abangan mo, Xander Long, na manggahas kalabanan si Leon. Mukhang ito na ang katapusan mo, sabi ni Mason habang tinuturo si Xander at tumawa. Alam na alam ni Mason na madaling matatalo ni Leon si Xander sa labanan, dahil isa siya sa pinakamalalakas na martial artist sa antas ng Supreme Masters. Ngunit hindi niya inakalang magiging ganon kabobo si Xander para hamunin si Leon. Kaya agad siyang kumilos at tinipon ang kanyang mga tauhan upang tulungan si Leon. Kalokohan iyon. Mason Shelton, wala kang kalaban-laban sa akin, kahit may Leon Wolf ka pa hindi kayo sapat para sa akin, sagot ni Xander na may pangungut siya. Alam niya na dati silang magkapantay ni Mason at hindi pa natatapos ang laban nila sa bar dahil pinigilan sila ni Harvey. Ngayon na wala si Harvey, ito na ang pagkakataon niyang patunayan ang sarili. At tapusin ang kanilang alitan. Tanga ka, Xander, sabi ni Mason. Hindi mo alam kung sino si Mr. Wolf, isa siyang Supreme Master, kaya kanyang durugan na parang langgam, at saan ka kumukuha ng lakas ng loob mo? Hindi naniniwala si Xander. Kalokohan iyon, ulila lang siya, paano siya magiging Supreme Master, tumawa si Xander. Hindi siya naniwala kahit isang salita. Kung ganun subukan mo, sagot ni Mason at agad niyang nilabanan ang dalawang tauhan ni Xander. Ako na ang bahala sa kanila, Mr. Wolf, kaya muna si Xander mag-isa, sabi ni Mason. Tumango si Leon. Hindi ako Supreme Master, sabi ni Leon ng kalmado. Mas lalong tumawa si Xander. Alam ko, akala ko kung ano na iyon, swerte ka lang ngayon. Huwag ka nang magsayang at lumaban ka, sabi ni Leon na naiinip na. Sige kung gusto mo mamatay, sagot ni Xander habang sumugod patungo kay Leon. Sa oras na iyon si Brody na nawala ng malay ay unti-unting nagkamalay matapos tulungan ng isa sa tauhan ni Xander. Ang unang naramdaman ni Brody nang magising siya ay matinding sakit sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Kasabay nito ay ang alaala ng kahihiyan niya kay Leon. Mr. Long, tulungan mo ako, gumanti ka sa walang kwentang Leon Wolf na iyan, gusto kong makita siyang bumagsak, sigaw ni Brody ng puno ng galit.
Alam niyang hindi makakakilos si Xander habang hawak pa siya ni Leon kanina, ngunit ngayong ligtas na siya, sigurado siyang kayang talunin ni Xander si Leon. At kapag nangyari iyon, handa niyang wasakin si Leon kahit pa mapunta siya sa kulungan. Ang mga tao ni Xander ay sumisigaw ng suporta. Go Master Long, patayin mo siya. Wala siyang kalaban-laban. Alam nilang hindi basta-basta matatalo si Xander dahil isa siya sa pinakamalakas na martial artist. Hindi siya ordinaryong kalaban, pero si Leon ay kalmado lamang. Pareho lang din sa'yo, sagot ni Leon habang humahanda sa suntok. Tumawa si Xander, hindi ka naman tunay na martial artist, ang lakas ng loob mo tumayo laban sa akin. Ramdam niyang walang tunay na enerhiya si Leon kaya minamaliit niya ito. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nagpakita ng awa. Sigurado siyang isang suntok lang ay matatapos na si Leon. Lahat ay nakatutok sa laban. Tiwala silang si Xander ang mananalo. Bang! Nagbanggaan ang mga kamao nila. Ngunit laking gulat ng lahat. Hindi nasaktan si Leon. Samantalang si Xander ay biglang tumilapon na parang tinamaan ng malakas na puwersa. Bumagsak siya sa lupa at samukan ng dugo. Ang kanyang braso ay nabaluktot at malinaw na nabali. Paano ito posible? Gulat na sabi ni Xander. Hindi makapaniwala sina Brody at ang iba. Hindi nila inakala na si Xander ang matatalo. Isang nakakagulat na pangyayari. Kung hindi nila nakita ito mismo, hindi sila maniniwala. Paano? Ulit ni Xander na hindi makapaniwala. Hindi niya naramdaman ang kahit anong enerhiya mula kay Leon, kaya akala niya ay mahina ito. Ngunit mali siya. Tanga ka, sabi ni Mason habang tumatawa. Sinabi ko na sayo si Mr. Wolf ay isang Supreme Master, kaya kanyang durugan. Habang si Xander ay tuluyang nagulat at hindi makapaniwala sa nangyari. At doon nagsimulang bumaliktad ang laban. Ang dalawang lalaking iyon ay hindi pa tapos sa kanilang pagsasanay sa martial arts, kaya hindi sila kalaban ni Mason. Bukod pa roon, matapos nilang makita kung gaano kadaling natalo ni Leon si Xander, lalo silang nawalan ng tapang. Napansin ito ni Mason kaya lalo niyang inatake ang pagkakataon habang abala ang dalawa sa gulo. Mabilis siyang sumugod, sinuntok ang isa habang tumalon at sinipa ang isa pa sa iisang galaw. Bumagsak ang dalawang martial artist sa lupa at tuluyang natalo. Totoo ba iyon? Si Leon ba talaga ay isang Supreme Master? Gulat na sabi ni Xander. Dati hindi siya naniniwala kay Mason dahil akala niya ay napakabata ni Leon para maging ganoong klase ng eksperto. Ngunit ngayon hindi niya maiwasang magduda. Dahil malinaw na mas malakas pa si Leon kaysa sa kanya, kahit siya ay isang veteranong martial artist. Hindi ako makapaniwala sa katangahan mo, Xander Long, sigaw ni Mason habang lumalapit. Pwede mo namang kalabanan kahit sino, pero si Leon pa ang pinili mo, at dinamay mo pa ang girlfriend niya na si Miss Janice, kaya heto ang kapalit. Akala ni Mason ay magkasintahan sina Leon at Janice dahil sa sinabi nito sa mall. Kaya sa isip niya kasalanan ni Xander ang lahat. Ako, patay na ako, bulong ni Xander habang nanlalamig ang katawan. Bigla niyang naalala ang isang bagay at tumingin kay Brody. Sinabi mo na ulila lang si Leon at wala siyang kaya, paano siya naging Supreme Master? Galit na sabi ni Xander. Gusto kitang patayin ngayon din, dahil sayo ako napahamak. Nanginginig si Brody. Hindi niya alam ang bigat ng salitang Supreme Master, pero ramdam niya na malalim ang pinanggagalingan ng takot ni Xander. At higit sa lahat si Leon mismo ang nanakit sa kanya kanina at ngayon ay wala na siyang magagawa. Sino pa ang maghihiganti para sa kanya? Lalong lumalim ang desperasyon niya. Xander Long, kayo ni Brody ang utak ng pagkidnap kay Miss Janice. Ngayon babayaran ninyo ito, sabi ni Leon na malamig. Anong gagawin mo? Umatras si Xander habang kinakabahan. Kahit isa siya sa pinakamalakas sa lungsod, ramdam niya ang malaking agwat ng kapangyarihan sa harap ni Leon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 375. Dahil sa realisasyong iyon, tuluyan nang nawala ang kumpiyansa ni Xander sa sarili at hindi na niya magawang lumaban. Nasabi na ni Leon dati pa na gagawin niya ang lahat para sa paghihiganti para kay Janice, at bilang isang lalaki, totoo pa rin niya iyon.
Malamig at puno ng galit ang boses ni Leon habang nagsasalita. Ikaw huwag mong gawin iyan, babala ni Xander na pilit nagpapalakas ng loob. Isa akong tapat na lingkod ng Northern King, kapag hinawakan mo ako hindi ka makakaligtas dito. Sa pangalan ng Northern King bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Leon at natahimik. Kahit gaano siya kalakas, hindi niya kayang kalabanan ang tulad ng Northern King kaya alam niyang delikado ang sitwasyon. Ngunit si Xander ang utak ng lahat ng nangyari kay Janice, at muntik pang madungisan ang kanyang dangal dahil kay Brody. Kaya hindi niya basta-basta papakawalan si Xander. Napansin ni Xander na nagdadalawang isip si Leon kaya lalo siyang lumakas ang loob. Leon, ang taong marunong ay alam kung kailan susuko, lumalaban ka sa maling kalaban, sabi niya. Huling pagkakataon na ito, umalis ka at kalimutan natin ang lahat. Akala niya ay matatakot si Leon sa Northern King. Ngunit nagkamali siya. Ano naman kung Northern King iyon, galit na sagot ni Leon. Hindi ako nandito para kalabanin siya, nandito ako para maghiganti para kay Janice. Kung magalit siya wala akong pakialam, tatanggapin ko iyon. Malakas na boses ni Leon habang buong tapang na nagsalita. Kahit hindi niya kaya mag-isa, alam niyang may mga Youngs at Shears na nasa likod niya. Hindi siya nag-iisa, natigilan si Xander, hindi niya inakalang ganoon katapang si Leon. Sa sandaling iyon may isang malakas na boses mula sa likod nila. Sino ka para bastyusan ang ama ko? Pumasok si Jacob Lowe kasama ang ilang tauhan. Ang panganay na anak ng Northern King. Masaya si Xander nang makita siya at agad siyang tumakbo palapit. Ngunit bago pa siya makalapit sinipa siya ni Leon. Sino ka? Tanong ni Leon habang nakatingin kay Jacob. Isa itong matapang na lalaki mula sa Northern King, sagot ng isa sa mga tauhan nito. At sa sandaling yun lalo pang naging tensyonado ang sitwasyon sa pagitan nila. Nabigla si Leon nang marinig ang tungkol sa anak ng Northern King. Hindi niya inakala na bigla itong lilito. Sino ka, bata? Tiningnan ni Jacob si Leon nang may mataas na tingin at may kayabangang ekspresyon. Ginoong Lowe, ang pangalan ng lalaking ito ay Leon Wolf, isang ulilang walang pagmamay-ari, ngunit magaling sa labanan. Mabilis na paliwanag ni Xander at habang babanggitin pa sana niya na si Leon ay isa ring Supreme Master, ay pinutol siya ni Jacob. Paano mo nagagawang bastyusan ang aking ama? Galit na sabi ni Jacob. Tamaan Ginoong Lowe, sinaktan ako ng batang yan dahil mas magaling siya sa akin sa laban at ininsulto pa niya ang pangalan ng Northern King. Kailangan mo akong ipaghiganti agad, sabi ni Xander. Bibigyan kita ng isang pagkakataon bata. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon, at baliin mo ang braso mo bilang kabayaran, kung hindi ay haharapin mo ang kapalit ng iyong kayabangan. Malamig na sabi ni Jacob habang nakahawak ang kanyang mga kamay sa likod at punong-puno ng pangmamaliit ang kanyang tingin na para bang si Leon ay isang kulisap lamang. Hindi niya hahayaan na may isang tulad ni Leon Wolf na dungisan ang pangalan ng kanyang ama. Narinig mo ba yan, Leon Wolf? Kung may utak ka pa kahit kaunti, bibitawan mo ako ngayon at babawiin mo ang braso mo? Ito lang ang pagkakataon mo, sigaw ni Xander. Nabawi ni Brody ang kanyang kumpiyansa dati, at halos wala na siyang pag-asa na makaganti, ngunit ang pagdating ni Jacob Lowe ay nagbigay muli sa kanya ng pag-asa. Kaya ni Jacob talunin si Leon na parang pagpalo lamang ng langaw. Mas mabuti pa kung mapatay ni Jacob si Leon para wala na silang problema sa hinaharap. Ginoong Lowe, ang paghihiganti na ito ay sa pagitan lamang ni Xander Long at sa akin, kaya wala itong kinalaman sa Northern King. Hindi ko intensyon na dungisan ang pangalan ng Northern King, at umaasa ako na hahayaan mo na lang ito, malumanay na sabi ni Leon. Medyo hindi komportable si Leon sa agresibong kilos ni Jacob, ngunit higit sa lahat ay ayaw niyang kalabanan ang isang kasing lakas ng Northern King. Bukod pa rito, nararamdaman niya ang kalmadong enerhiya ni Jacob, kaya malinaw na hindi ito basta-basta. Dagdag pa, ang mga kasama ni Jacob ay mukhang malalakas din sa laban kaya hindi matalinong kalabanan sila. Ikaw ba ang magtuturo sa akin kung ano ang gagawin? Sino ka ba sa tingin mo? Isa ka lang ulila na walang kwenta. Tama si Ginoong Lowe, paano mo siya sinagot ng ganyan? Sigaw ni Xander at Brody. Alam ni Xander ang kakayahan ni Jacob at ng kanyang mga tauhan, kaya malinaw na hindi kakayanin ni Leon mag-isa.
Hindi man lang naging kalaban ni Leon si Jacob Lowe dahil para sa kanya ay parang langgam lang ito na madaling taphakan. Nagdilim ang mukha ni Leon at tuluyang nagalit. Sino ka ba para magsalita ng ganyan tungkol kay Ginoong Wolf, sabi ng isang boses habang tumatawa. Dumating si Fane Paul ang anak ng Southern King kasama ang kanyang mga tauhan. Nagulat si Jacob nang makita siya. Ito ang tagwa ni Xander Long na kilala bilang Winged Tiger at bahagi ito ng nasasakupan ng Northern King, kaya hindi niya inasahan na darating ang anak ng Southern King. Huli na ba ako Ginoong Wolf? Tanong ni Fane habang diretso siyang lumapit kay Leon at hindi pinansin si Jacob. Hindi, sakto lang ang dating mo, sagot ni Leon na nakangiti. Hindi ko alam na tauhan mo pala ang taong ito Fane, kaya pala ganun siya ka-arroganty sabi ni Jacob habang tinitingnan silang dalawa. Tauhan ko, hindi, nagkakamali ka, wala siyang utang na loob sa akin, kung meron man pantay lang kami sa lakas, sagot ni Fane ng kalmado. Lahat ay nabigla sa narinig, lalo na si Xander at Brody. Alam nila kung sino si Leon, sa kanilang paningin, wala siyang pinanggalingang maayos kaya naglakas loob silang apihin siya. Ngunit ang sinabi ni Fane na pantay lang si Leon at siya ay tila yumanig sa kanilang buong pagkatao. Ganon din ang naramdaman ni Jacob, dati ay hindi niya pinapansin si Leon dahil hindi niya akalaing mahalaga ito. Para sa kanya ang sinabi ni Fane ay parang sampal sa kanyang mukha. Kung pantay lang kayo sa lakas, ibig sabihin pantay din kami ni Leon. Huwag mo akong lokohin Fane Paul, dalawa lang ang major family sa Springfield City at wala sa kanila ang apelyidong Wolf, paano mo masasabi na pantay siya sa amin, sabi ni Jacob. Nakilala na nila ang isa't isa sa mga nakaraang pagkakataon, kaya kung totoong galing si Leon sa isang makapangyarihang pamilya ay dapat alam na niya ito. Natigilan si Fane, hindi siya makasagot agad dahil nalaman lang niya ang tungkol sa kakayahan ni Leon sa pamamagitan ng Supreme Masters, at sa koneksyon nito sa Sheer. Bahala ka sa iniisip mo, sagot ni Fane habang ngumisi. Hindi siya alipin ni Jacob kaya wala siyang pakialam na magpaliwanag pa. Bukod pa roon, magkaaway ang Southern King at Northern King, kaya ang hindi paniniwala ni Jacob sa kakayahan ni Leon ay pabor pa sa kanila. Ayos lang kung ano man ang gusto mong isipin, sabi ni Jacob na malamig na nakatingin kay Fane. Talaga bang kakampi ka ng walang kwentang yan Fane Paul? Tanong ni Jacob. Hindi ako tauhan mo at wala kang karapatang magdikta sa akin, sagot ni Fane ng matatag. Si Leon ay kaibigan ko kaya natural lang na tutulungan ko siya. Nagbago ang ekspresyon ni Jacob at tumawa ng malakas. Fane, nasa initial innate state ka pa lang, pinakamahina sa lahat at wala kang laban sa akin, anong karapatan mo para hamanin ako? Dati pa man ay hindi madalas magharap ng direkta si Fane at Jacob kahit na magkaaway ang Southern King at Northern King. Ngunit dahil sa pagpupumilit ni Fane na tulungan si Leon at pumasok sa teritoryo ng Northern King ay parang hatol na kamatayan ito para sa kanya. Magiging pagkakataon ito para talunin si Fane nang hindi siya masyadong masasaktan upang kahit malaman ng Southern King ay wala itong magagawa. Ikaw, namula si Fane sa galit dahil tama ang sinabi ni Jacob at tinamaan ang kanyang insecurities. Ngunit alam niyang totoo ito, kaya hindi siya makasagot. Tama ka na sa teritoryo ito ng Northern King at hindi mo kakayanin mag-isa ang laban, pero paano kung dumagdag kami? May malakas na tawa at dumating si Harvey at Cynthia kasama ang ilang eksperto ng Shear family. Nagulat si Jacob, si Harvey Shears. Ang Northern King at ang Shear family ay matagal nang sinusubukang umiwas sa direktang banggaan. Lumapit si Harvey kay Leon. Ayos ka lang ba Leon? Tanong ni Cynthia habang tinitingnan siya at pagkatapos ay sinulyapan si Janice. Ayos lang ako, sagot ni Leon. Napansin ni Leon na kakaiba ang tingin ni Cynthia pero hindi niya pinansin. Kayo rin ba para sa walang kwentang ito Harvey Shears? Tanong ni Jacob na unti-unting nagdilim ang mukha. Tama ka, sabi ni Harvey, si Ginoong Wolf ang nagligtas sa amin at sinumang kalaban niya ay kalaban ng Shears, kaya mag-isip ka ng mabuti Jacob. Nagulat si Jacob sa kanyang narinig. Maliwanag na sinabi sa kanya ni Xander na si Leon ay isang ulilang walang kwenta, pero ngayon hindi lang pala ito kakilala ni Fane, ang anak ng Southern King kundi may koneksyon din ito sa Shear family. Paano nangyari ito? Paano nasabi ni Xander na wala siyang halaga,
Ano bang iniisip niya? Tumingin si Jacob kay Xander nang may halong galit na parang gusto niya itong patayin. Namutla si Xander at biglang kinabahan. Matagal na niyang alam na malapit si Leon sa Shears, pero ayon kay Brody ang dahilan daw ay dahil lamang sa negosyo at sa Imperial Greens. Isang simpleng transaksyon lang daw iyon, kaya inisip niya na hindi ganoon kalalim ang relasyon ng Shears kay Leon. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, muling ipinagtanggol ni Harvey si Leon. Hindi lang iyon, determinado si Harvey na kalabanin si Jacob Lowe ang anak ng Northern King, para lang protektahan si Leon kaya malinaw na malalim ang kanilang ugnayan. Ako rin, sabi ni Fane at lumapit siya. Kaibigan ko si Leon at kung gusto mong maghiganti sa kanya, kailangan mo muna akong tapusin, kasama si Ginoong Shear. Namula si Jacob sa galit. Hindi niya pinansin si Fane, ngunit hindi niya kayang baliwalain si Harvey. Si Harvey ay isa sa pinakamalakas na martial artist sa lungsod, at nasa peak innate state na siya na mas mataas kaysa kay Jacob. Kapag nakalaban niya si Harvey, sigurado siyang matatalo siya. At hindi lang iyon, magkasama pa sina Harvey at Fane at parehong galing sa makapangyarihang pamilya. Kahit nasa teritoryo siya ng kanyang ama, malinaw na wala siyang laban. Hindi ito tama, kahit anong gawin niya wala siyang panalo. Tatandaan ko ito, sigaw ni Jacob habang pinipigilan ang galit ngunit napilitan siyang umatras. Mahalaga sa mundo ng mga gangsters ang dangal at ang pag-urong sa sariling teritoryo ay malaking kahihiyan. Ngunit wala siyang magagawa, biglang may dumating na isang matangkad at gwapong lalaki na nakasuot ng mamahaling damit. Mukhang nagulat siya nang makita sina Fane at Harvey sa iisang lugar. Si Anson Collins iyon, sabi ni Harvey at Fane nang makilala siya. Isa siya sa 4 major families ng Collins. Masaya akong makita ka, Ginoong Collins, sabi ni Jacob na biglang nagliwanag ang mukha. Ano ang nangyayari dito, Ginoong Lowe? Tanong ni Anson habang tinitingnan sina Harvey at Fane nang may pagdududa. Kabanata 380. Napansin ni Anson na sobrang tensyonado ang buong lugar, na parang anumang oras ay pwedeng sumiklab ang labanan. Hindi niya agad maintindihan kung ano ang nangyayari, kaya mabilis siyang pinasali ni Jacob sa paliwanag. Nabigla si Anson sa narinig at agad niyang tiningnan si Leon. Ginoong Lowe, sino ba itong Leon Wolf na sinasabi mo? Paano siya naging kaibigan ni Harvey Shear at Fane Paul? Napakagaling naman yan. Hindi ko rin alam, pero sabi nila isa lang siyang ulila, sagot ni Jacob. Ulila, tanong ni Anson na biglang natigilan. Ngunit dahil alam niyang walang pinanggalingang makapangyarihan si Leon ay nagbago ang tingin niya dito at nagsimula siyang maliitin ito. Ginoong Collins, sina Harvey at Fane ay binubuli ako, tulungan mo ako, sabi ni Jacob agad. Huwag kang mag-alala, kaibigan kita at hindi kita pababayaan, sagot ni Anson pero hindi pa siya pumapayag na tumulong ng direkta. Galit na tumingin si Harvey kay Anson. Gusto mo bang kalabanan ang Shear family? Hindi naman, ang sagot ni Anson at ngumiti pa. Sa tingin ko hindi naman ito malaking problema, bakit hindi natin ayusin para walang gulo? Ano ang plano mo? Tanong ni Harvey habang medyo kumakalma. Bakit hindi na lang palayain ni Leon si Xander at bilang kapalit hindi na rin sila maghihiganti kay Leon para patas ang laban, mungkahi ni Anson. Ayos yan, sabi ni Jacob. Hanggat pakakawala ni Leon si Xander ay maipapakita niya na hindi siya talo. Kahit kanina lang ay gusto niyang pilitin si Leon na lumuhod at baliin ang sariling braso, ngayon handa na siyang mag-compromise. Ngunit dahil nasa panig ni Leon sina Harvey at Fane, alam niyang hindi ganoon kadali iyon. Ano sa tingin mo, Harvey? Tanong ni Anson. Ang 4 major families ay mas makapangyarihan kaysa sa Southern at Northern Kings, kaya inakala ni Anson na si Harvey ang leader sa sitwasyon. Pero napansin niyang tumingin sina Harvey at Fane kay Leon. Biglang namula si Anson sa hiya. Akala niya si Harvey ang boss pero si Leon pala ang sinusunod nila. Hindi namin mapapatawad si Xander at Brody dahil sa pagkidnap sa kaibigan ko, hindi ko sila pakakawalan, matigas na sabi ni Leon. Nagbago ang ekspresyon ni Anson. Pinapahiya mo ba ako? Hindi ito tungkol sa iyo, ito ay tungkol sa prinsipyo, kalmadong sagot ni Leon. Galit na tumawa si Anson. Magaling bata, ikaw ang unang taong nakasagot sa akin ng ganyan.